Assalamualaikum. Isang 58 years old na veteranong Navy ang sumailalim sa isang heart transplant. Baka magugulat kayo dahil hindi ito mula sa isang donor ng tao kundi mula sa isang organ ng baboy. Sa Washington, inilipat ng mga surgeon ang puso ng baboy sa isang naghihingalo na lalaki. At ang hangarin ay pahabain ang buhay. Ang tanging pangalawang pasyente na ito ay sumailalim sa ganong eksperimentong gawain. At alam nyo ba, pagkalipas ng 2 araw, matapos yung operasyon, biglang nagbiro ang lalaki at naupo sa isang upuan. Siya si Lawrence Fassett. Ayon sa mga doctors ng Maryland Medicine, itong 58 years old na veteranong Navy ay naghihingalo dahil sa pagpalya ng kanyang puso. So, sumailalim siya ng heart transplant mula sa organ ng baboy. Ayon sa kanya, bago isinagawa ang operasyon na na-record doon sa Maryland Medicine, sabi ng pasyente, lalabanan niya ang bawat hininga niya. Ang mga doctors naman ay natutuwa doon sa sinabi ng pasyente na si Lawrence Fassett. Ayon sa kanya, napapailing na lang siya kung paano makikipag-usap sa isang taong may puso ng baboy. Ayon naman kay Dr. Griffith na yung doktor na nagsasagawa ng transplant, sinabi niya na ang mga doctors ay mahusay sa pribilehiyo kahit na maraming pressure. So, sobrang pressure daw. Ang Maryland team noong nakaraang taon ay nagsagawa ng unang transplant sa mundo ng isang genetically modified puso ng baboy. Na ito ay ginawa din nila sa isang naghihingalong lalaki na pinangalanan na si David Bennett. Pero nakaligtas lamang siya ng 2 buwan. Ayon sa kanila, malaking kakulangan ng mga organs ng tao na naibigay para sa transplant. At noong nakarang taon, mayroon lamang mahigit 4,100 heart transplant sa US. Isang record number, ngunit napakahigpit ng supply sa pasyente. Ayon sa kanila, ang pagtangka sa paglipat ng organ ng baboy sa tao ay nabigo sa loob ng 1 dekada dahil agad itong sinira ng immune system ng tao. Ngunit ngayon, sinubukan muli nila ng mga scientifico ang paggamit ng organ ng baboy na genetically modified upang gawing mas makatao. Ang mga organs ayon sa kanila, kamakailan lamang ay tinutukan ng mga scientifico sa ibang mga hospital, yung mga puso ng baboy at kasama na din yung kidney na yung nag-donate ng mga katawan ng tao at umaasang may sapat na kaalaman para makapagsimula ng formal na pag-aaral upang gawin itong bagong pagtatangka sa isang buhay na pasyente sa labas ng mahigpit na pagsubok. Sa ganitong proseso, hindi rin ito basta-bastang gawain nila. Dumaan ito ng maraming lab tests. Dumaan ito sa mahigpit na proseso. At siguro yung baboy na pinagkuhanan nila ng organ, siguro yung baboy ay hindi lang basta-basta kinukuha, no? Siguro malinis yung baboy, siguro naka-aircon yung baboy, at syempre maraming lab test yun. Ima-match muna nila yun bago gagawin. So para sa akin, kung anong pinagkaloob ni Allah, ayaw ko ng baboy. Maraming salamat sa iyong panonood and God bless.